Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang mga balitang hindi nyo dapat na miss ngayong linggo. So help me God. 3 araw na sinuri ng impeachment court ang paggamit at liquidation ng confidential funds si Vice President Sara Duterte at sunod-sunod na irregularities ang inilatag ng isang dating auditor ng Commission on Audit. Si Roderick Wamil, isang abogado at dating auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang humarap sa Senate Impeachment Court mula Lunes hanggang Miyerkules bilang testigo ng prosecution. Lumutang ang tanong, normal ba talaga may confidential funds ang Office of the Vice President? Ayon kay Wamil, sa 10 taon niya sa Special Audit Office ng COA, hindi siya nakapag-audit ng confidential funds sa mga Vice President na sina Jejo Marbinay at Leni Robredo dahil wala umano silang ganitong allocation. Pero kinontra ito ng defense. Nagpresenta si Attorney Michael Powa ng dokumentong umano'y nagpapakitang meron ng confidential fund allocation ng OVP noong 2014, bago pa naging Vice Presidente si Sara Duterte. Nagsorry pa kinabukasan si Attorney Michael Powa kay Binay dahil nabanggit pa ito. Pero ang tanong, questionable rin ba ang paggamit nito? May 125 million pesos rin ba na inubos in 11 days? At may mga kaduda-duda rin bang mga pangalan ng di umanay nakatanggap? Marami natuklasan pagdating sa usaping paano ginastos at niliquidate ang perang napunta sa OVP at DepEd sa ilalim noon ni Sara Duterte. Ayon kay Wamil na disallow ang 40 million pesos na ginamit umano sa pagbili ng mga gamot. Take note gamot di umano. Bilang reward dahil hindi ito kabilang sa pinapayagang gamit ng confidential funds sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ng COA. Na-disallow din ng 10 million pesos sa travel expenses. Ibig sabihin, ginamit di umano pang biyahe. At ayon sa auditor, may isa pa siyang kakaibang nakita. Sa mahigit 30 government agencies na na-audit niya sa loob ng halos 10 taon, sa OVP at DepEd lamang umano sa panahon ni Vice President Sara Duterte niya nakita na puro acknowledgement receipts ang ginamit nang walang kasamang official receipts o invoices. May problema rin umano sa supporting documents. Halimbawa, 2022 ang expense pero 2023 ang taon na nakalagay. Para sa 2023, hindi nagsumite ang OVP ng mga kinakailangang supporting documents para sa confidential fund expenditures at all. O ito pa, lumabas din na noong September 2023 nakapagpulong sa COA ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulaika Lopez, Attorney Michael Powa at iba pang mga opisyal at hindi lang umano ng Office of the Vice President at ng DepEd na audit query na lang at hindi Formal Audit Observation Memorandum o OIOM ang gamitin kung may makikitang findings ang COA. In other words, parang gusto ni Sara ng special treatment na para kay House Impeachment Prosecutor Terry Redon ay kakapalan ng muka. Sa pagtatanong naman ng mga senador, meron the good, the bad, and the ugly. Naungkat ni Senator Kiko Pangilinan na noong December 23, 2022, isang araw lamang bago ang Christmas Eve, may 111 confidential fund disbursements ang OVP na umabot sa kabuang 17 million pesos. Nakalagay dito, date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala naman pong provision. So we come back to the term unusual. Okay. Punta naman tayo sa ilang mga senator judges na umaasta bilang abogado para kay Sara Duterte. Nagkainitan sina Wamil at Senator Amy Marcos na sinubukang ilihis ang accountability dahil hindi naman daw si Vice President Sara Duterte ang Special Disbursing Officer ng pondo o ang Accountable Officer.
In effect, parang nilalaglag niya yung mga dating mga tauhan ni Vice President Sara Duterte na sina Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Pero nanindigan si Wamil at nasupalpal yung senadora na nag-aabogado para kay Sara. Sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. In the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi na lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Ito naman si Senator Robin Hood Padilla kung saan-saan napunta yung mga pagtatanong kay Wamil. Na-educate tuloy ang dating action star tungkol sa kaibahan ng investigation at evaluation. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, ako. Pero ngayong linggo, nasaksihan ng buong bansa ang masterclass in trial procedure ng private prosecutor na si Lorna Kapunan. Sa ilang lighthearted moments na ibsan niya ang trial fatigue na nag-set in na yata sa haba ng paglilitis at dami ng teknikalidad ng due process. Bago matapos ang Day 13, ayaw tanggapin ng defense panel ang bulto-bultong dokumento ng prosecution, yung tinatawag na stipulation. Dahil dyan, mapapabagal ang trial dahil isa-isa pang i-authenticate yung mga 4,000 acknowledgement receipts at iba pang mga dokumento. Para mapabilis ito ang naisip na solusyon ni Kapunan. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Miyerkules ibinasura ng Supreme Court ang consolidated petitions na kung may question sa impeachment proceedings na sinimula ng House of Representatives laban sa Vice President. Pero hindi ito ruling na tama o mali ang impeachment complaint mismo. Ang dahilan ng dismissal, moot na ang mga petisyon. Ayon sa Supreme Court, natapos na ang papel ng House of Representatives nang formal nitong ipadala sa Senado ang mga articles of impeachment. Ibig sabihin, kahit magdesisyon pa ang Korte Suprema tungkol sa mga hakbang na ginawa ng Kamara, wala na itong practical na epekto sa impeachment proceedings na kasalukuyan ng nasa Senado. At mahalaga yan dahil kinikilala ng Supreme Court na matapos ang transmittal ng articles of impeachment, ang paglilitis ay nasa jurisdiction na ng Senado na nakaupo bilang isang impeachment court. Kaya sarado na ang legal challenge na ito ng panig ng Vice President. Samantala, kung opisyal ka ng gobyerno pero hindi mo kayang panindigan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may simpleng hamon si Defense Secretary Gibo Teodoro. Mag-resign ka. Ayon kay Teodoro, lahat ng public officials ay nanumpang susunod sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas at ipagtatanggol ang soberanya at pambansang interes ng bansa. Kaya kung hindi kayang suportahan ng isang opisyal ang official state policy pagdating sa West Philippine Sea, maaari naman umano itong bumaba sa pwesto. Sinuportahan ng Malacanang ang pahayag ni Teodoro at itinuring itong pagpapakita ng kanyang paninindigan para sa bansa. Ang mga unang nag-react, surprise surprise, ang mga Duterte. Si Congressman Pulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Pulong, bakit daw dinidemonize ang China? Si Vice President naman, nagsabing pangalanan daw yung mga pro-China sa gobyerno. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Sa Facebook naglabas ng kriteria si Philippine Coast Guard spokesman Jay Tariela. Sa tingin nyo, sino yung mga pasok dyan? Samantala, formal lang hiningi ng Estados Unidos ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy
upang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya sa Amerika. Huwebes, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang lumabas na ulat na ipinadala na ng US State Department sa Department of Justice ng Pilipinas ang formal extradition request. At mukhang nagmamadali ang Amerika. Ayon kay Romualdez, gusto ng US na ma-extradite ang self-proclaimed appointed son of God at spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte as soon as possible dahil sa dami ng kasong kinakaharap niya roon. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs na nakatanggap ito ng request at ipinasa na ito sa DOJ. 2021 pa indicted si Quiboloy sa California sa mga kasong kinabibilangan ng sex trafficking of minors, fraud at bulk cash smuggling at nakadetain ito sa Pasig City Jail matapos arestuhin sa isang operasyon na pinangunahan ng NOE General Nicolas Torre. Pero hindi ganun kadali dahil may mga kaso rin kinakaharap si Quiboloy dito sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, dalawang option ang pinapayagan sa ilalim ng 1994 extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, pwedeng pagpaliban muna ang extradition hanggang matapos ang proceedings laban kay Quiboloy dito sa Pilipinas. Pangalawa, maaaring temporarily isurrender si Quiboloy sa Estados Unidos para litisin doon habang nakabinbin naman ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Agad sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros ang extradition. Si Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation kung saan humarap ang ilang mga nagpakilalang biktima ni Quiboloy. Ayon sa senador, makatutulong ang pagpapadala kay Quiboloy sa Amerika upang mabawasan ang impluwensya nito sa kanyang mga tagasunod at maprotektahan ang mga taong tumestigo laban sa kanya. Biyernes, isinawalat ni NBI Director Melvin Matibag na umalis ng Pilipinas noon pang August 2 ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Absent si Legarda sa 3 araw na impeachment trial nitong nagdaang linggo. Hindi naman sumipot si Congressman Leviste sa National Bureau of Investigation nitong Huwebes para sagutin ang aligasyong sangkot siya sa umano'y plano para sirain sa Executive Secretary Ralph Recto. Tila nagsisimula na sumikip ang mundo para sa mag-ina. Last week, inuulat natin na nahaharap sila sa investigasyon dahil sa mga hindi natupad na solar energy projects ng kumpanya ni Congressman Leviste. Ito ay matapos makakuha si Leviste ng congressional franchise sa tulong umano ng impluwensya ng kanyang ina na nooy namumuno sa makapangyarihang Senate Finance Committee na may kinalaman sa budget ng gobyerno. 10 bilyong piso ang halaga ng mga proyektong dapat ni-roll out daw ni Leviste. Ayon sa investigasyon ay sinasagawa ng ombudsman. Sinisilip din ng NBI ang di umanay pagkakasangkot ni Leviste sa tinatawag na honey trap at character assassination plot laban kay Recto. Nagpadala ng sulat ang kanyang abogado para humingi ng clarification kung ano ba ang iniimbestigahan ng NBI at kung ano-ano mga tanong ang kailangan niyang sagutin. Kaya nireset ang meeting sa August 11. Inimbitahan din sa parehong araw si dating Congressman Jing Paras na nadawit din sa aligasyon. Pero ano ba itong tinatawag na honey trap? Nagsimula ang investigasyon matapos maaresto sa isang hotel sa Maynila ang talent manager na si Lito de Guzman kasama ang ilang babae. Ayon sa NBI, tinitingnan nito ang posibleng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Claim ni de Guzman, kinontak ko mano siya ni Paras para mag-recruit ng mga babaeng magbibintang na pinilit sila ni Executive Secretary Ralph Recto na gumamit ng illegal na droga at makipagtalik sa kanila. At ayon pa kay de Guzman, si Leviste umano ang magpopondo sa operasyon. Sa pag-uusap nila, sinimulan daw siya, I think nung around ng May 2026, sinimulan daw siyang paringgan na ni Congressman Jing Paras na meron tayong gagawin plano. Alam mo naman, film producer ka, negosyante ka, nagbabayad ka ng mga taxes, ng mga VAT, tapos ninanakaw lang ng mga tao sa gobyerno. So dapat lang maparusahan sila, lumabas yung mga kawalang hiya nila. Something like that, na hindi naman niya binigyan masyado ng pansin. And then nasundan ng mga tawag yon hanggang sinabi na talaga sa kanya yung plano. Nagagawa ng script, gagawa ng salaysay yung mga girls, at gagawa ng kwento na i-involve yung issue ng drugs na nakikipag-jam daw sila kasi kay ES Recto, tapos sex. So drugs and sex, yun ang script. Saan daw manggagaling ang pera? Sino raw magpopondo? Sa pag-meeting nila, no, July 15 and July 26 together with the lawyers na sinasabi, manggagaling daw ang pondo
according doon sa mismong kwento ni Attorney Jing Paras at yung mga apat na lawyers, kay Congressman Libiste. Doon na manggagaling po. Mabigat na alegasyon yan pero tandaan, alegasyon pa lamang at kapwa ay tinanggi ni Libiste at Paras ang pagkakasangkot nila. Samantala, binawi ng apat na nagpakilalang dating mga bodyguard si dating Ako Bicol Representative Zaldico ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay na naghatid sila di umano ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Claim nila, pumirma sila sa naunang joint affidavit dahil pinangakuan umano sila ng financial assistance at seguridad para sa kanilang mga pamilya. Ayon sa isa, sinabihan umano silang sapat ang ibibigay na tulong para hindi na nila kailangang magtrabaho ng 2 taon. Hindi nagpakita ng mga muka sa exclusive interview ng GMA News ang apat dahil di umano may natatanggap sila mga banta sa kanilang mga buhay. At ayon pa sa kanila, nang humarap sila sa ombudsman, pinapirma umano sila sa mga affidavit na nakahanda na. Binalaan din umano silang maaari silang maharap sa maraming kaso kapag tumanggi silang pumirma. Ang mga affidavit na iyon ay inilabas sa publiko sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Tahimik pa si Baligod tungkol sa pag-atras sa mga kliyente niya. Alam niyo, marami po tayong pwedeng mapulot na leksyon dito po sa mga balita nitong linggong nagdaan. Pero ito po yung gusto ko iwan sa inyo. Napaka-importante po na talagang pumili po tayo ng mga tamang leader na iluluklok po dyan sa pwesto. Kung nakikita niyo po yung nagiging takbo ng Senate impeachment trial, nakikita po natin ilang mga senador na tila nakakalimutan o hindi alam o sinasadyang hindi gawin yung kanilang tamang tungkulin, yung kanilang tunay na papel bilang isang senator judge, which is of course dapat politically neutral sila. So wala na po tayong nakikitang pagpapanggap. Tapos dapat isipin din po natin yung kahalagahan nung pumili ng mga matitirong leader na humahawak po sa pondo ng ating bayan. Hindi po ginagasta kung saan-saan, hindi po winawaldas, o worse, hindi po binubulsa. Kailangan po na maayos po yung pagpili natin sa mga leader na iluluklok kunwari dyan po sa Kamara, dyan sa Senado, yung mamumuno po sa Malacanang para siguradong yung ating pong interes ang kanilang pangangalagaan at hindi po yung kanilang sariling kapakanan. Again, meron pa rin po tayong pagkakataon na kahit papano ayus-ayusin itong sistema natin, itong problema kinakaharap natin. Nandyan po yung kapangyarihan ng balota sa darating na 2028 elections. Again, ako po si Christian Esguera at laging tatandaan sa kahit anong diskurso, facts first.